Isang bagay na hindi ka panipaniwala ang naganap? Posible nga bang mangyari ang ganito 12 mayayamang babae mula sa mataas na lipunan ng New York matapos ang 5 araw lamang sa Maynila ay nagsimulang tumangging umuwi. Si Catherine Hamilton, isang 72 taong gulang na Wall Street investment banker, ay hinawakan ang aking braso habang papalabas kami ng isang convenience store sa Bonifacio Global City BGC bandang 11:00 ng gabi at sumiga. Ayoko nang umuwi. Hinding-hindi na ako babalik sa Amerika, alam niyo. Ba ang mga babaeng ito na buwang buhay ay namuhay sa karangyaan sa mga mamahaling subdivision ng New York ay nagsimulang mayak ilang oras lamang matapos tumuntong sa lupangang Pilipinas. Ang sistemang sumalubong sa kanila sa airport na ikinagulat nila. Ang kaligtasan na kayang puntahan ng isang 70 taong gulang na babae ang isang convenience store ng mag-isa sa hating gabi. At ang hindi kapanipaniwalang gastos sa ospital na kanilang naranasan. Ang gastos sa pagpapagamot sa Amerika ay nakamamatay, sabi nila. Ngunit ang maasalitang binitawan ng nanginginig na boses ng 75 taong gulang na asawa ng isang dating siruhano ang yumanik sa industriya ng medikal sa Amerika. Gaano kalaking pera kaya ang nasayang ng mga pasyenteng ginamot ng asawa ko sa loob ng 30 taon, ano nga? Ba ang nakita nila sa Maynila, bakit ang mga babaeng buong buhay na naniwalang sila ay nakatira sa pinakamayaman at pinakaligtas na bansa sa mundo ay napahagulgol at nagsabing ayoko nang bumalik sa Amerika. Ang talaan ng 5 araw na ito ay naglantat sa madilim na katotohanan ng lipunang Amerikano naging laman ng front page ng New York Times at nag-udyok sa CNN na gumawa nga isang special feature program. Ngayon ikukwento ko sa inyo ang detalyadong salaysay mula sa akin, isang Filipino tour guide na direktang kasama nila sa nakagugulat na 5 araw na iyon. Bago tayo magsimula, kung maari ay paki-like at subscribe sa channel para mas marami pa tayong may bahaging katotohanan tungkol sa Pilipinas. Magandang araw. Ako po si Dante. Sa lubong 15 taon ako ay nagtatrabaho bilang isang interpreter at tour guide para sa mga ultra-high net worth na kliyente na nagpapabalik-balik sa pagitan ng New York at Maynila. Nag-aral ako sa Columbia University, nanirahan sa New York ng 10 taon at nakapag-guide ng higit sa 50 grupo ng mga mayayamang Amerikano papunta sa Pilipinas. Ngunit ang 5 araw noong Nobyembreng nakaraang taon ang pinaka-nakagugulat, pinaka-nakaantik at pinaka-pinagmamalaki kong karanasan sa aking buong karera. Iyon ay gabingang Huwebes, Nobyembre 15, 2024. Alas 10 ng gabi sa Ninoy Aquino International Airport na Terminal 3, naghihintay ako sa arrival lobby dahil sa isang biglang tawag. Tumunog ang aking telepono. Mula ito sa manager ng travel agency. Dante, espesyal ang mga kliyenteng ito. Lahat sila ay mula sa top 1% ng Upper East Side ng New York. Ang bawat isa ay may net worth na hindi bababa sa 5 bilyong piso. Ang kanilang edad ay mula 65 hanggang 75. Galing silang Singapore, ngunit dahil sa isang malakas na snowstorm sa East Coast ng Amerika isinara ang JFK Airport kaya bigla silang na-divert sa Maynila. Ngunit may problema. Dahil sa schedule ng kanilang connecting flight, kailangan nilang manatili sa Maynila ng hindi bababa sa 5 araw. At ngayon sila ay sobrang iritado. Ito ang unang pagkakataon sa buhay nila na napilitan silang manatili sa isang bansa sa Asya nang hindi planado. Kailangan ng perpektong serbisyo, isang pagkakamali lang magiging international issue ang reklamo. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko na ito ang magiging pinakamahirap na trabaho sa aking 15 taong karera. Alas 11:30 ng gabi bumukas ang arrival gate. Nang makita ko ang 12 babaeng lumabas, napigil ko ang aking hininga. Halatang-halata na ang bawat isa sa kanila ay nakasuot ng damit at alahas na nakakahalaga ng milyon-milyong piso.
Mga Hermes Birkin at Kelly bags, Chanel tweed suits, Cartier bracelets. Para silang nga panawhin sa isang gala sa Metropolitan Museum of Art kahit na nasa airport lang sila. Ngunit ang kanilang nga mukha ay punong galit at pakabalisa. Nangunguna sa kanila, si Catherine Hamilton, 72. Taong gulang may taas na 57. Ang kanyang kulay pilak na buhok ay perpektong nakaayos. Suot ang isang itim na Chanel suit. Sa kanyang lig ay isang diamanteng kwintas na siguradong nakakahalagang $1,000,000. Ang kanyang asawa ay dating vice president, ang Goldman Sachs, at ang kanilang kasalukuyang net worth ay tinatayang nasa 30 bilyong piso. Tiningnan ako ni Catherine at sinabi sa matalas na boses, ikaw ba ang guide, marunong ka ba talagang mag-Ingles? Nasa pinakamasamang sitwasyon kami ngayon. Ang manatili sa Maynila ang 5 araw ay ang pinakamalaking kamalasan sa buhay ko. Dalhin mo kami agad sa isang disenteng hotel. Sumunod na lumitaw si Margaret Stephenson, 68 taong gulang, isang dating federal prosecutor na ngayon ay pinuno ng pinakamalaking human rights organization sa Amerika. Nakasuot siyang Gucci pensuit at may bitbit na Prada bag at halatang iritado. Ligtas ba talaga ang Maynila? Narinig ko na maraming krimen sa malalaking siyudad sa Asya. At sa edad naming ito, sa isang lugar na hindi namin alam ang wika at sistema ng kalusugan. 5 araw idinuktong ni Elizabeth Windsor, 75 taong gulang, asawang ang isang tanyak na cardiac surgeon at board member ang New York Philharmonics. Nakasuot siya ng Dior dress at Hermes scarf at mukhang pagod na pagod. Sa totoo lang, lahat kami ay may mga problema sa kalusugan. Sakit sa puso, diabetes, high blood pressure. Mapagkakatiwalaan ba talaga ang mga ospital sa Maynila? Hindi ko akalain na kapantay nito ang standard ng Amerika. Nakdagdag pa si Beverly Rockefeller, 70 taong gulang, kamag-anak ng tanyak na pamilyang Rockefeller. At paano ang kalinisan? Paano kung malason kami sa pagkain dito sa Asya? Sa edad namin, delikado iyon. Ang iba pang miyembro ay sunod-sunod ding nagpahaya ng kanilang gaalalahanin at reklamo. Ang nakasulat sa kanilang gamuha ay malinaw na pagkamuhi at takot. Bakit kailangan naming manatili sa isang atrasadong lugar tulad ngang Asya? Huminga ako ng malalim at sumagot sa pinakamahinahon ngunit profesional na paraan. Huwag po kayong mag-alala. Ang Maynila, lalo na ang lugar na ating pupuntahan, ay isa sa mga pinakaligtas, pinakamalinis at may pinakamataas na antas ng serbisyong medikal na lungsod. Marahil ay mas ligtas at komportable pa kaysa sa New York. Ngunit ang kanilang mga mata ay nagsasabing impossible. Nginisyan ako ni Catherine. Mas ligtas kaysa New York ang New York, ang sentro ng mundo. Imposibleng malampasan iyon ang isang siyudad sa Asya. Sa sandaling iyon naisip ko, balang araw guguho ang pananaw ninyo sa mundo. At hinding-hindi niyo natitignan ang Amerika sa parehong paraan. At iyon nga ang nangyari. Habang kinukuha namin ang mabagahe at dumadaan sa customs patungo sa arrival lobby, nagpatuloy ang kanilang mga reklamo. International Airport ba talaga ito malinis? Kaya ang mabanyo? Gusto ko nang makarating sa hotel. Isang bangungot ang biyaheng ito. Ngunit nang huminto sila sa banyo, nagsimula ang unang lamat sa kanilang pananaw. Pagkalipas ng 5 minuto, lumabas si Elizabeth na hindi makapaniwala ang itsura. Nanginginig ang kanyang makamay. Hindi totoo ito, pampublikong banyo? Ba talaga ito sa airport? Sunod-sunod na lumabas ang iba pang miyembro mula sa banyo. Lahat sila ay tulala. Sinabi ni Margaret sa nanginginig na boses, may bidet automatikong neck flush. Ang tisu ay kasing kalidad ng sa mga luxury hotel. At higit sa lahat, mas malinis pa ito kaysa sa hotel. Idinagdag ni Beverly, ang mga banyo sa JFK Airport ay marumi, mabaho, basa ang sahig at laging ubos ang tissue. Pero dito, sinabi ni Catherine sa mahinang boses, ito ba ang airport sa Asya? Ngumiti ako. Simula pa lang po ito. Pumunta kami sa sakayan ng sasakyan. Hindi ako nakbook ng high-end na sasakyan kundi isang regular
na premium taxi service. Sinadya ko ito para maranasan nila ang tunay na Pilipinas. Dumating ang sasakyan isang itim na Toyota Fortuner. Bumaba ang driver isang lalaking nasa mga 60 his at magalang na yumuko, nakasuot siyang malinis na puting polo barong at mayos ang pananamit. At sa aming pagkagulat bumati siya sa Ingles kahit hindi perpekto. Good evening, ma'am. Welcome po to Manila. Maingat na, isinakay na, driver ang bawat maleta sa likod ng sasakyan. Binuksan ang pinto para sa kanila at tiniyak na komportable ang bawat isa sa pag-upo. Pagpasok nila sa sasakyan lahat sila ay natigilan. Ang look ng sasakyan ay napakalinis para itong bago. May amoy ng banayat na air freshener at walang kahit isang butil ngang alikabok sa sahig. Para kang nakaupo sa lobby ngang isang mamahaling hotel. Pabulong na sinabi sa akin ni Margaret ang mataksi sa New York ay mabaho, marumi, punit-punit ang upuan at bastos ang driver. Ano ito ang mas ikinagulat nila ay ang serbisyong driver. Sa bawat paghinto sa traffic light, tinitingnan niya kami sa rearview mirror at nagdatanong sa Ingles aircon, "Okay ma'am, music okay po?" At habang nasa Skyway mula Naya patungong Makati, ipinaliwanag niya ang ruta sa simpleng Ingles. We use Skyway po. About 20 minutes. You will see nice city lights. Isang 60 anyos na Pilipinong driver na ganito kamaalaga at nagsisikap mag-Ingles. Sa eksenang ito, lahat ng 12 ay hindi makapagsalita. Pumasok ang sasakyan sa Skyway. Sa labas ng bintana bumungat ang mailaw ng gabi sa Makati at BGC. Perpektong kalsada, walang katapusang hanay ng managtataasang gusali mayos na mga neon sign at mga ilaw na sumasalamin sa Pasig River. At higit sa lahat, kahit pasado alas 11 ng gabi, maliwanag at puno ngang buhay ang siyudad. Sinabi ni Beverly sa nangingini na boses, ito ba ang siyudad sa Asya? Mas maganda pa yata kaysa sa Manhattan. Idinikit ni Elizabeth ang kanyang mukha sa bintana at sinabi, tingnan niyo iyon. May babaeng naglalakat mag-isa. Sa ganitong oras ng gabi, hawak ang cellphone at hindi man lang mukhang natatakot. Toto nga sa makalsada ng BGC, may makabataang babae na naglalakat mag-isa. Mga babaeng profesional na pauwi galing trabaho. Walang sinuman sa kanila ang mukhang nag-iingat sa paligid, walang nagmamadali. Tulalang sinabi ni Margaret sa New York, ang paglalakat ng babae mag-isa sa ganitong oras ay parang pagpapakamatay. Ang anak kong babae hinding-hindi ko pinapalabas, mag-isa pakalipas ng alas 8 ng gabi. Habang nakatingin sa labas, sinabi ni Catherine sa mahinang boses, may mali ba sa atin? Alas 11:50 ng gabi, dumating kami sa hotel sa Makati. Nang bababa na kami, naunang bumaba ang driver at inalalayan. Ang bawat isa sa kanila hawak ang kanilang kamay para masigurong ligtas silang makababa. Isang 60 anyos na driver na inaalalayan ang mga 70 anyos na pasahero na parang mga reyna ng buong ingat. At dinala niya ang bawat maleta hanggang sa entrance ng hotel. Nang babayaran na namin, isa pang nakagugulat na bagay ang nangyari. Ang metro ay nasa 480 piso. Humigit kumulang $8. Napasinghap si Elizabeth. Mula airport hanggang Manhattan ang taxi ay hindi bababa sa $70. At 10 beses na mas marumi at mas masahol ang serbisyo. Magalang na yumuko ang driver at sinabi sa Ingles, enjoy your stay in Manila, ma'am. It's an honor po. At nanatili siyang nakatingin hanggang sa tuluyan kaming makapasok sa hotel. Nang mawala na ang sasakyan, bumulong si Catherine, yung driver, mas matanda pa yata sa atin. Pero tingnan mo ang paraan niya, nehe pagtatrabaho, ang dignidad niya. Ang mga taxi driver sa New York, bastos sumisigaw at humihingi tip. Ano ang pinakaiba? Pumasok kami sa entrance NH de Peninsula Manila. Isang doorman ang magalang na yumuko at bumati sa perpektong Ingles. Good evening, ladies. Welcome to the Peninsula Manila.
Mabuhay po. Ang lobby ay maganda malinis at tahimik. Kahit hating gabi na, lahat ng staff ay nakangiti at walang bahid ng pagod. Sa front desk, isa pang sorpresa ang naghihintay. Isang babaeng staff na nasa mga 40s ang nag-asikaso sa aming check-in. Nagsalita siya sa perpektong Ingles at may pambihirang pag-alala. Magaginang pagod po siguro kayo sa mahabang biyahe. Isinasaalang-alang po ang inyong edad at posibleng kondisyong pangkalusugan gumawa po kami ng ilang espesyal na paghahanda. Una ang inyong gasilit ay nasa mababang palapag at malapit sa elevator para sa mabilis na paglikas kung sakaling may emergency. Nagdagdag din kami nga safety grab bar sa banyo. Bawat kuwarto ay mayroong blood pressure monitor at thermometer. Nag-iwan din kami sa inyong kuwarto ng isang listahan ng nga emergency contact impormasyon tungkol sa mga kalapit na ospital at botika lahat ay nasa Ingles. Para sa almusal mari, kaming mahanda ng mga low sugar at low salt options para sa Filipino at Western dishes. Sabihin niyo lang po sa amin. Nanginginig na nagtanong si Beverly paano ninyo nalaman ang aming edad at mga pangangailangang pangkalusugan magili. Nangumiti ang staff. Tiningnan po namin ang inyong edad sa reservation information at inihanda namin ng maaga ang makaraniwang kailangan ng aming nga senior guest. Ito po ay bahagi ng aming serbisyo at pag-aasikaso. Tulalang sinabi ni Margaret kahit sa malima, Star Hotel sa New York hindi ako nakatanggap ng ganitong klaseng pag-alaga. Inihatid sila sa kanilang masilid. Sinamahan ko si Catherine sa kanyang kuwarto. Pagbukasan niyo pinto, natigilan si Catherine. Ang kuwarto ay perpektong malinis, may mahinahong ilaw at tanaw mula sa bintana ang nakniningning na skyline ng Makati. Ngunit ang ikinahanga ni Catherine ay ang maliliit na detalye ng pag-alaga. Ang taas ng kama ay nakatakda para madaling makabangon ang nga nakatatanda. Walang anumang nakausli sa sahig patungo sa banyo. Sa banyo perpekto ang pagkakalagay nga grab bar. Ang inidoro ay may modernong bide. May anti-slip mat sa bathtub. Sa tabingang telepono may malaking label na nakasulat sa Ingles ang mga emergency number. At sa mesa may isang gabay para sa mga senior na nakasulat sa Ingles. Ang gabay ay napakadetalyado na kalista ang nakalapit na ospital, botika, emergency contact, ligtas, na mga ruta para sa paglalakat at mga restaurant na senior-friendly. Umupo si Catherine sa kama, lumingalinga at biglang napayak. Bakit ganito sila? Kabay dahan-dahan ko siyang tinanong. Okay lang po ba kayo, Mes? Catherine, pinunasan niya ang kanyang ngaluha at sinabi, mayroon akong higit sa 30 bilyong piso. Nakatira ako sa pinakamamahaling hotel sa New York. Pero walang sinuman ang nag-alala sa edad ko. Walang nag-isip na baka madulas ako. Walang nag-isip na baka makaroon akong emergency. Pero dito bago pa man ako magbayad tunay na nag-alala na sila para sa akin. Ano ito ng gabing iyon hindi tumigil ang pagtunog ng aking telepono. Sunod-sunod na tumawag ang lahat ng 12. Ang gandang kwarto, hindi kapani-paniwala ang banyo. Ang mga grab bar sa banyo ay nasa tamang lugar, sakto ang taas ng kamamadaling bumangon. Tumingin ako sa labas, may mga babaeng naglalakat mag-isa kahit hating gabi na at bandang 2:30 ang madaling araw tumawag si Catherine. Dante, pasensya na sa abala sa ganitong oras, pero kailangan kong sabihin ito. Nanginginig ang kanyang boses. Nakatayo ako sa bintana ng kuwarto ko ngayon. Hating gabi na, pero may tao pa rin sa kalye. May babaeng mag-isang pumapasok sa convenience store. May teenager na naka-earphones at naglalakat ng walang anumang takot. Sa New York, hindi maisip na lumabas ang isang babae mag-isa sa ganitong oras. Ang 20 anyos kong apo hindi ko pinapalabas mag-isa pagkalipas ng 8:00. Kailangan siyang sunduin ng sasakyan pinto sa pinto dahil mapanganib.
Pero dito kahit nga babaeng kasing edad ko ay naglalakat mag-isa. May nagpapasyal pa ang aso. Walang natatakot. Walang nakmamadali. At nagsimula siyang umiyak. Ano ba ang nawala sa aming nga Amerikano sinasabing kami ang pinakamayamang bansa sa mundo? Pero bakit sa edad na 70 hindi man lang namin magawang maglakat sa gabi nang malaya marami? Kaming pera pero hindi namin mabibili ang kaligtasan. Hindi namin mabibili ang kalayaan. Hindi namin mabibili itong pakiramdam ng kapanatagan hindi ba hindi ako makasagot. Nakikinig lamang ako sa kanyang pag-iyak sa kabilang linya. At sa sandaling iyon, nakumbinsi ako sa loop ngang 5 araw na ito tuluyang magbabago ang kanilang buhay. At magdudulot ito ngang malaking alon sa lipunang Amerikano. Kinabukasan alas 7 na. Umaga kahit na. Alas 9 pa, ang aming usapan lahat sila ay tumawag sa akin. Gising na kami gusto na naming makita ang Maynila. Umalis na tayo agad, ang mamukha nilang puno nga, pakabalisa at reklamo kagabi ay ganap na nawala na palitan ng mamatang punong pananabik at kagalakan. Nag-almusal kami sa restoran nga, hotel. Isang buffet ng pakaing Pilipino at kanluranin at lahat sila ay humanga sa nilalaman nito. Ang lalo nilang ikinagulat ay ang bawat pagkain ay may detalyadong paliwanag sa Ingles. This sinangag garlic fried rice uses brown rice for better digestion. The tapa cured beef has 30% less sodium. This grilled bangus milkfish is rich in omega-3 fatty acids ideal for heart health. This fresh mango juice has no added sugar, only natural sweetness. Higit pa rito, isang staff na may lisensya bilang nutritionist ang umikot at nag-alok ng personal na konsultasyon. Nagtanong si Elizabeth, ang asawa ang cardiac surgeon. Ang asawa ko ay isang surgeon at marami rin akong alam sa medisina pero itong pagkain ay perpekto. Mababa sa calories, mababa sa asin mataas sa omega-3. Mas mahusay pa kaysa sa mga pagkain sa ospital sa Amerika. Ang almusal sa mga hotel sa New York ay puro bacon sausage pancake at syrup. Lahat ay mataas sa calories at masama sa katawan. Pero dito lahat ng pagpipilian ay malusog. Idinagdag ni Margaret at masarap pa akala ko, ang masustansyang pagkain ay walang lasa pero ito. Pagkatapos ngang almusal ipinaliwanag ko ang plano para sa araw na iyon. Ngayon mararanasan natin ang pampublikong transportasyon ng Maynila. Sasakay tayo ng tren. Biglang natigilan ang lahat. Sinabi ni Catherine Tren, kami buwang buhay, kaming may sariling driver. Gumiti ako. Para malaman ang tunay na anyo ng Maynila mahalagang maranasan ang transportasyong ginagamit ng nga karaniwang mamamayan araw-araw. Mangyaring maranasan ninyo ang tren ng Maynila na kinagugulatan ng mundo, bagamat nag-alangan pumayak silang lahat. Dumating kami sa istasyon ng MRT sa Ayala. Nang makita nila ang hagdan nag-alala si Beverly na may problema sa tuhod. Ngunit agad niyang nakita ang karatula para sa elevator. At mayroon ding eskalator. Isang guwardiya, isang lalaking nasa mga 50s ang agad na lumapit sa amin. Foreigners po ba kayo, ma'am? Doon po ang elevator. Samahan ko po kayo. Giniyahan niya kami hanggang sa elevator, tinanong kung saan kami pupunta at magalang na ipinaliwanag kung aling platform ang dapat naming puntahan sa simpleng Ingles. Tulalang sinabi sa akin ni Margaret sa subway ng New York, walang staff na kailanman kusang lalapit para tumulong sa isang dayuhan. Pagbaba namin sa platform gamit ang elevator, lahat sila ay hindi makapagsalita. Ang loop engay istasyon ay hindi kapani-paniwalang malinis. Ang sahig ay makintap malinis ang nga pader at walang kahit isang piraso ngang basura. Maliwanag ang nga ilaw parang nasa loop ka ngang isang shopping mall kaysa sa isang istasyon ng tren. Nang injinig na, sinabi ni Elizabeth ang subway, sa New York ay madilim marumi mabaho, puno ng graffiti, ang mga pader at may mga taong grasa na natutulog. Pero dito, pagdating namin sa platform isa pang nakagugulat.
na tanawin ang bumungad. Rush hour at maraming tao ngunit lahat sila ay mayos na nakapila sa dalawang linya. Sumusunod sila ng perpekto sa malinyang iginuhit sa sahig. Hindi makapaniwalang sinabi ni Beverly, hindi totoo ito. Walang naktutulakan. Walang sumisingit. Dumating ang tren. Nang bumukas ang mga pinto kusa na nagiwalay, ang mga tao sa makabilang panik para bigyan daan ang mga bababa. Nang makababa na ang lahat, saka palang nagsimulang sumakay ang mga tao. Hinawakan ni Margaret ang aking braso at sinabi hindi ka panipaniwala. Sa subway ng New York, pagbukas pa lang ng pinto nakunahan na ang matao sa pagtulak papasok at palabas. Ano itong kaayusan na ito nang sasakay na kami, isa pang mas nakagugulat na bagay ang nangyari. Nang makita ng makabataan ang aming grupo ng mga senior citizen, sunod-sunod silang nakalo ng kanilang upuan. Isang lalaking nasa mga 20s ang natural na tumayo at inalok ang kanyang upuan kay Catherine. Please have a seat, ma'am. Nagulat si Catherine at paulit-ulit na nagpasalamat. Sa susunod na istasyon, isang matandang lalaki na may tungkot ang sumakay. Agad na tumayo ang isang binatang estudyante at ibinigay ang kanyang upuan. Hindi napilitan kundi parang isang natural at normal na bagay na gawin. Naiya na sinabi sa akin ni Elizabeth 70 taon na akong nakatira sa New York, libu-libong beses na akong sumakay na subway. Pero ni minsan wala akong nakitang kabataan na nagbigay nga upuan sa nakatatanda. Ang loop ng tren ay puno ring ng sorpresa. Kahit rush hour at siksikan tahimik sa loob, walang sumisiga, walang nakikipag-usap sa telepono. Karamihan ay tahimik na nakatingin sa kanilang mga cellphone o nagbabasa. At higit sa lahat ang tren ay perpektong malinis. Walang basura sa sahig, malinis ang mga upuan at makintab ang mga hawakan. Walang graffiti o sira. Pabulong na sinabi ni Beverly ang subway New York ay maingay, marumi, punit-punit ang upuan, puno ng basura ang sahig at minsan may umihi pa. Pero dito para kang nasa bagong tren. Dumating kami sa istasyon ng Begeti. Para makakyat gumamitulit kami ni elevator. Isang dalaga na naghihintay sa elevator ang nakakita sa amin at pinalampas kami. Mauna na po kayo, sabi niya sa Ingles. Bumulong si Margaret sa Amerika, unahin ng mabata ang kanilang sarili at huli ang mga matatanda. Anong klaseng pagpapalaki mayroon? Ang nga tao sa bansang ito. Lumabas kami sa mga kalyeng Bonifacio High Street, alas 9 ngang umaga sa isang karaniwang araw, abala sa mga taong papasok sa trabaho at namimili. At lahat sila ay natigilan. Sa iba't ibang sulok ng kalye, may mga matatandang babae marahil nasa 70s o 80s na masiglang naglalakad. At lahat sila ay maganda ang pananamit, tuwid ang tindig at may kumpiyansa sa kanilang mga mukha. Tinitigan ni Catherine ang isang matandang babae. Ang babae ay mukhang malapit ng 80 ngunit nakasuot siya ngang isang magandang blusa at palda, may dalang handbag at tuwid na tuwid ang likot habang elegante siyang naglalakad. Sinabi ni Catherine sa nangginginig na boses, tingnan niyo ang babaeng iyon. Kasing edad natin. Siya o mas matanda pa. Pero tingnan niyo ang kumpiyansa, ang postura, ang karangalan, at higit sa lahat naglalakad siyang mag-isa sa lungsod ng walang anumang takot. Sa New York, sa edad natin, nakakatakot lumabas mag-isa. Laging kailangan na, kasama o sasakyan na, pinto sa pinto. Itinuro ni Elizabeth ang isa pang matandang babae, pati yung babaeng iyon, at iyon pa. Lahat sila ay naglalakad mag-isa ng may dignidad. Namimili. Pumapasok sa mga cafe. Walang sinumang nagtatangka sa kanila. Walang sinumang minamaliit sila. Umiyak si Beverly. Ito pala ang tunay na kalayaan. Kalayaan na hindi mabibili ng prasa New York. Habang naglalakad, naghihintay kami sa isang tawiran. Biglang may isang taong may kapansanan sa paningin na may puting tungkot ang lumapit.
Mukha siyang isang lalaking nasa 70. Nang makberde, ang ilaw isang empleyado na nakasuot, nang barong ang natural na lumapit at inalok ang kanyang braso. Sanay na kinuhang lalaki ang braso at ligtas silang tumawid. Pagdating sa kabilang panigbahagyang yumuko ang empleyado at umalis na parang walang nangyari. Tulala si Margaret habang pinapanood ang eksena. Walang nag-utos sa kanya. Natural niyang ginawa iyon na parang normal na bagay lang. Ipinaliwanag ko sa Pilipinas, ang pagtulong sa kapwa na nangangailangan ay hindi isang espesyal na bagay kundi isang natural na ugali. Tinatawag namin itong bayanihan o pakikipagkapwa-tao. Umiyak na sinabi ni Elizabeth sa New York, lahat ay para sa sarili lang. Walang tumutulong sa iba. Ayaw nilang masangkot. Ang lalamig ng matao. 10:00 ng umaga pumasok kami sa isang high-end na tindahan ng skincare. Ang loop ay maganda parang isang museo. Isang sales lady na nasa mga maplues ang bumati sa amin sa perpektong Ingles. Magandang umaga po. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo sinabi ni Catherine? Lahat kami ay nasa 10S na. Baka huli na para sa aming balat pero mayroon ka bang may re-rekomenda magili na ngumiti ang sales lady? Walang salitang huli na po ma'am. Ang balat sa edad na 70 ay may sariling ganda. Ang aming trabaho ay tulungan kayong palabasin ang gandang iyon. At sa loob ang 30 minuto, maingat niyang sinuri ang balat ng bawat isa. Ginamit niya ang isang magnifying glass para sukatin ang moisture level at suriin ang uri ng balat. At sa aming pagkagulat hindi niya itinulak ang mamahaling produkto. Sa halip sinabi niya para sa inyong balat ma'am itong mid-range na produkto ang pinakabagay. Hindi porket mahal ay mas maganda na. Ang mahalaga ay kung ano ang hiyang sa inyong balat. Bukod pa rito isa-isa niyang itinuro ang tamang paraan ng pag-aalaga sa balat para sa mga nasa 70 sa ito sa umaga ito sa gabi at ito isang beses sa isang linggo. At huwag na huwag pong kalimutan ang sunscreen araw-araw. Humangang sinabi ni Elizabeth sa mga department store sa New York laging itinutulak ng mga sales lady ang pinakamahal na produkto hindi para sa kapakanan, customer kundi para sa kanilang komisyon. Pero dito iniisip talaga nila kami. Sa huli sinabi ngan, sales lady ma'am ang kagandahan ay walang edad. Ang mahalaga ay inaalagaan ninyo ang inyong sarili. Ang edad na 70 ay may sariling kislap. Mangyaring ipagmalaki ninyo ang inyong sarili. Napahagulgol si Catherine. Walang nagsabi sa akin ganito. Sa New York ang mga babaeng nasa 70 ay invisible. Hindi na kami nakikita. Walang kumikilala sa aming ganda, pero dito sineseryoso nilang pagandahin kaming mga 70 anyos. Nag-reserve ako sa isang fine dining Filipino restaurant. Pagpasok namin isang ginang na nasa mga 70s, ang may-ari ang sumalubong sa amin. Nakasuot siya ng eleganteng modern Filipiniana dress to it ang tindig at may mahinahong ngiti. Pabulong na sinabi sa akin ni Catherine yung babae. Mas matanda pa sa ating, hindi ba? Pero tingnan mo ang ganda niya. Ang dignidad ang tindig. Ano ba ang naging mali sa atin? Nang ihatid kami sa aming pribadong silit maingat na tinanong, nang may-ari ang kalusugan ng bawat isa. Mayroon po ba kayong alergis? Mayroon po bang mabawal na pagkain? Si Beverly na may diabetes ay nag-alangang nagsabi, may diabetes po ako kaya kailangan kong iwasan ang asukal. Magilif na ngumiti ang may-ari. Naintindihan ko po. Sasabihin ko sa chef na ihanda ang isang espesyal na menu na walang asukal para sa inyo. Huwag po kayong mag-alala sa dagdag bayad. Sinabi rin ni Margaret na may high blood pressure. Kailangan ko pong iwasan ang maalat. Sige po. Maghahanda kami nga mapakaing mababasa asin na nagpapalabas sa natural na lasa ng masangkap. Sumunod si Elizabeth na may sakit sa puso. May problema ako sa puso kaya kailangan kong iwasan ang matatabang pakain. Naintindihan ko po.
Maghahanda kami ng menu na nakasentro sa mga steamed at grilled na pagkain na mababa sa taba. Lahat sila ay namangha. Walang bakas ng pagkadismaya sa kanilang nga special request, walang dagdag bayat at tila ikinatuwa panilang paglingkuran kami. Pakalipas ng 20 minuto inihain ang nga pakain. Lahat kami ay natulala. Bawat puta hay parang isang obra maestra na pakaganda ng pakakayos. May mga bulaklak na palamuti, iba-iba ang maginamit na pinggan at lahat ay makakatukma. Ang pagkain para sa diabetes ni Beverly, ang low-salt na pagkain, ni Margaret at ang low-fat na pagkain. Ni Elizabeth ay hindi mukhang restriction diet, kasing ganda at katakam-takam tingnan ng iba pang mga pagkain. Kinuha ni Elizabeth ang kanyang kubyertos sa nanginginig na kamay at tumikim, at biglang tumulo ang kanyang maluha. Ito ay nagsimula na ring kumain ang iba pang miyembro at lahat sila ay napayak. Umiyak na sinabi ni Beverly 10 taon na mula nang madiagnos ako na may diabetes at naging isang pasakit ang pagkain. Ang diabetic food sa Amerika ay walang lasa para kang pinarurusahan. Pero ito, napakasarap, napakaganda. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganitong kaligayahan habang kumakain. Umiyak din si Margaret. Yung low-salt meal ko, malasa pa rin. Ang lalim ng lasangang sabaw, ang natural na sarap ng nasangkap. Ganito pala kasarap kumain. Pagkatapos ng pagkain, bumalik ang may-ari at binigyan ang bawat isang maliit na balot. Isang maliit na panghimagas po. Para po sa may diabetes na handa po kami ngang espesyal na kakanin na walang asukal. Nanginginig na binuksan ni Beverly ang balot. Sa loob ay isang magandang kakanin. Kahit walang asukal, napakagandang pakakagawa. Tumayo si Beverly at yumuko ng malalim sa may-ari. Salamat. Maraming salamat. Tinrato mo ako bilang isang tao, hindi bilang isang may sakit. Bilang isang babae. Magili na ngumiti ang may-ari. Lahat pong aming panauhin ay espesyal. May sakit man o wala, bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa pinakamahusay na serbisyo dahil kayo ay mahalaga. 3:00 na hapon, habang naglalakad biglang may nangyari. Nadulas si Elizabeth sa isang hindi pantay na bahaging bangketa at natumba. 75 taong gulang na bagok ang kanyang tuhod at hindi makatayo. Agad akong tumawag sa 911. Ang operator ay sumagot sa perpektong Ingles, tinanong ang eksaktong lokasyon at sinabing padating na ang ambulansya. Ang nga taong dumadaan ay agad na naglapitan. Isang lalaking nasa mga 50s ang nahubat ng kanyang jacket at inilatak sa ilalim ni Elizabeth. Isang babaeng nasa 30s ang nag-alok ng kanyang bottle water. Isang matandang babae ang marahang hinawakan ang kamay ni Elizabeth at sinabing huwag kang mag-alala, magiging okay ka, para palakasin ang kanyang loob. Walang kumuhang litrato gamit ang kanilang cellphone. Walang nagpakitang pagkainis. Lahat sila ay tunay na nag-alala. Sinabi sa akin ni Catherine sa New York, walang tutulong. Kukuha lang sila ng video gamit ang cellphone at ipopost sa social media. Pero dito, pakalipas ng 5 minuto dumating ang ambulansya. 3 paramedic. Perpekto ang kanilang teamwork. Sinuringang isa ang kondisyon ni Elizabeth, kinuhangang isa ang kanyang vital signs at ipinaliwanangang isa sa amin ang sitwasyon sa Ingles. Mukhang malakas ang pagkakabago ngang tuhod niya, may posibilidad ng bali, kailangan ng masusing pagsusuri sa ospital. At ang pag-alaga nila habang inililipat si Elizabeth sa stretcher ay pambihira. Masakit po ba? Saang bahagi po ang pinakamasakit? Igagalaw po namin kayo ng kaunti. Sabihin niyo po agad kung masakit. Ang pag-aalaga sa isang nakatatanda ay kitang-kita sa bawat kilos nila. Ang lubngang ambulansya ay puno nga modernong kagamitang medikal. Sinabi sa akin ni Margaret Eng, mga ambulansya sa New York ay luma, marumi at kulang sa kagamitan. Pero ito parang isang modernong ospital. Dumating kami sa ospital 18 minuto matapos ang tawag. Sa St. Luke's Medical Center, Global City.
Sa entranse NG Hospital, isa pang sorpresa ang naghihintay. Mayroong hiwalay na window para sa mga international patient. At isang staff na matatas mag-Ingles ang naghihintay. Ano po ang nangyari? Mayroon po ba kayong insurance tumatanggap? Po kami ngang insurance mula sa Amerika. Ang lahat ng proseso ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Ang mapapeles ay minimal at computerized. At pagkalipas ng 10 minuto nasa loop na kami ngang examination room. Pagpasok namin isang orthopedic surgeon na nasa mga 40s ang naghihintay. Nagulat kami nagsalita siya sa perpektong English. Hello, I'm Dr. Reyes, an orthopedic surgeon. I did my fellowship at Johns Hopkins. Don't worry, you're in good hands. We'll provide the best care. Ang X-ray at MRI ay natapos sa loob ng 30 minuto. At agad ding lumabas ang resulta. Mabuti na lang walang bali, isang malakas na pasa at kaunting pilay lang. Gagaling ito sa loob ng 2 linggo. Niresetahan siyang gamot at pain reliever. Pagkatapos ne lahat pumunta kami sa Jashiar. At lahat sila ay natigilan. Ang bayarin para sa ambulansya konsultasyon X-ray, MRI at mga gamot. Pirmibir 0. Humigit kumulang $360. Nangingini na sinabi ni Catherine hindi totoo, ito sa New York ang ambulansya pa lang ay $3,000 na. Ang bayarin sa ospital ay hindi bababa sa $10,000. Abot lahat sa $13,000. Pero dito $360 lang naktanong si Margaret sa babae sa cashier. Ito na ba talaga ang kabuwang bayarin walang karagdagang bayad dahil dayuhan kami? Magiliw na ngumiti ang babae. Opo ma'am. Iyan na po lahat. Sa Pilipinas pareho lang po ang singil sa dayuhan at sa Pilipino. Walang diskriminasyon. Napahagulgol si Elizabeth. Ang asawa ko ay nagtrabaho bilang isang cardiac surgeon sa loob ng 40 taon. Sa ospital niya naniningil sila ang $100,000 sa mga pasyente. Ang ma-insurance company ang mga pasyente lahat sila ay nahihirapan. Pero inakala naming iyon ang tama. Pero dito sa halagang $360 lang nakakuha kami ng pinakamahusay na serbisyo. Ano ba ang ginawa naming mga Amerikano paglabas naming ng ospital lahat ay tahimik? At nagsalita si Catherine, ayoko nang bumalik sa Amerika. Gusto kong tumira dito. Dito tinatrato kaming parang gitaw. Kahit tumanda kami may dignidad kaming mabuhay. Tumangguang, labing isang, iba pa. Sa ikatlo, ikaapat at ikalimang araw nagpatuloy ang kanilang pagkamangha at paganga. Ang kaginhawahan ng mga convenience store ang kaligtasan ng pagiging bukas 24,7, ang kabaitan ng mga empleyado ang kagandahan ng mga parka ang nakatatandang masiglang nag-ehersisyo. At higit sa lahat ang mga babaeng lampas 80 anyos na namumuhay ng may kumpiyansa at karangalan ng hindi umaasa sa tulong ng iba. Sa gabi ngang 5 araw bago ang kanilang pag-uwi pumunta si Catherine sa aking kwarto. Dante, may gusto akong sabihin. Umupo siya na may seryosong mukha. Nag-usap kaming 12. Pagbalik namin sa Amerika isisiwalat namin ang lahat ng aming naranasan. Kakausapin namin ang media. Kakausapin namin ang mga politiko. Sasabihin namin sa lipunang Amerikano ang katotohanan. Itinuro sa amin na ang Amerika ang pinakamayamang bansa sa mundo. Pero kasinungalingan iyon. Ang tunay na yaman ay hindi pra. Ito ay kaligtasan, kalayaan, dignidad at pagtrato bilang isang tao. Iyon ang tunay na yaman. Mayroon niyan ang Pilipinas. Wala niyan ang Amerika. Kailangang malaman ng mga Amerikano ang katotohanan ito. Kinabukasan papunta na kami sa Naya, lahat sila ay umiyak, ayoko pang umuwi. Babalik ako dito. Ito ang aking pangalawang tahanan. Sa huli sinabi ni Catherine, Dante, ipangako mo. Babalik kami at magsasama kami ng mas maraming Amerikano. Kailangang maranasan ng mas maraming tao ang katotohanan ito. Umalis ang eroplano. Mula sa bintana nakatanaw sila sa siyudad ng Maynila hanggang sa huling sandali.
Kinabukasan ngang kanilang pagdating sa New York, nagpatawag ngang press conference si Catherine. Ang New York Times, CNN, NBC, lahat ng malalaking media ay dumalo. Sa loob ng 72 taon naniwala ako na ang Amerika ang pinakamagaling sa mundo. Ngunit matapos ang 5 araw sa Maynila, ang paniniwalang iyon ay ganap na gumuho. Sa Amerika, ang isang 70 anyos na babay ay hindi makalabas mag-isa sa gabi. Pero sa Maynila, ang isang 80 anyos na babay ay naglalakad mag-isa kasama ang kanyang aso sa hating gabi. Sa Amerika, sisingilin ka ang higit sa $10,000 para sa ambulansya at ospital. Pero sa Maynila, $310 lang para sa pinakamahusay na serbisyo. Sa Amerika ang nga matatanda ay itinuturing na pabigat. Pero sa Pilipinas, sila ang pinakaginagalang. Nilinlang tayo nga, ating bansa. Kung ano ang tunay na maunlat na bansa itinuro sa amin ngang Maynila. Ang press conference na iyon ay yumanik sa buong Amerika. Kinabukasan, ang headline na New York Times ay, ang yaman naga, Amerika ay isang ilusyon. Ang tunay na kayamanan ay natagpuan sa Maynila. Nagdestigo si Margaret sa Senate Judiciary Committee. Saluk na 40 taon ipinagtanggol ko ang sistema ng hustisya ang Amerika. Ngunit ngayon nahihiya ako. Kung ikukumpara sa sistema ang lipunan ng Pilipinas, ang Amerika ay isang bigong bansa. Nagtestigo si Elizabeth sa Health Reform Committee. Ang asawa ko ay isang cardiac surgeon. Naniningil siya ng daan-daang $1,000 sa mga pasyente. Inakala naming tama, iyon. Ngunit nang makita namin ang sistemang kalusugan ng Pilipinas, napagtanto naming mali kami. Ang mga testimonya na ito ay nagpasiklab na debate sa buong bansa tungkol sa reforma sa healthcare. 3 buwan ang lumipas, nagpasya ang Kongreso ng Amerika na magpadala ng isang delegasyon para pag-aralan ang sistema ng lipunan ng Pilipinas. Ipinadala ngang lungsod ng New York ang nga opisyal ngang pulisya sa Maynila para pag-aralan ang kanilang sistema ngang kaligtasan. 1 taon ang lumipas, si Catherine at ang 11 iba pa ay bumalik sa Maynila kasama ang kanilang nga pamilya. Sa pagkataong ito, para sa 2 linggong pananatili. At sinabi nila ito ang aming pangalawang tahanan. Dito namin gustong gugulin ang huling nga sandali ngang aming buhay. Ang kuwentong ito ay patuloy na ikinukuwento sa Amerika hanggang ngayon. Ang kuwento ngang 5 araw na nagpabago sa pananaw sa buhay ngang 12 mayayamang babay mula sa New York sa Maynila. Dito nagtatapos ang ating kuwento ngayon. Ang nakagugulat na 5 araw na naranasan ng makababayhan mula sa mataas na lipunan ng New York sa Maynila at ang hindi panaganap na epekto nito sa lipunang Amerikano. Ano sa tingin ninyo mangyaring mag-iwan ng komento para sa mabida ng ating kwento? Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe po. Maraming salamat sa panonood.